Snoop and Irene? Oh, wow. First of all, gusto lang sabihin, ang ganda ng mga questions mo. Thank I you. love them. Well, to me, ilang 10 years na po tayo sa industry. Happy anniversary, Maris. Thank you. Sa akin, si Irene Shue, unang-una, nung in-offer to na role sa akin, I was so happy. Kasi, bagong role, hindi ko pa ito nagagawa, maarte, kikay, and like sabi ko, ibibigay ko talaga lahat ng kaartehan ko dito sa character na to. And natuwa ako kasi sa result ng, yung story and all, doon ko na-realize na sa bawat eksena na binibigay sa inyo, ibigay mo talaga lahat ng best mo. Ibigay mo yung 100% mo, even more than that. Kasi you'll never know anong mangyayari because of that. Yun na. Yun yung na-realize ko after everything. Anthony. Thank you. Ako, ang dami. Pero sa akin kasi si Stu, of course, parehas din sila kasi ni Bigo eh. Nagkilalaki. Pero, yung pinaka siguro natutunan ko kasi siguro yung appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Yun kasi parang makakalimutan mo once na sobrang dahil mo na ginagawa sa buhay mo, di ba? Yung pinaka maliliit na bagay talaga yung nagpapasaya sa isang tao. So, ang dami eh. Siguro kay Snoop, may mahal na mahal ko yung character niya. Hindi ko rin siya mabibitawan agad kaya ni Bigo. And yung nabuo naming samaan nila Kuya HD talaga. Binondo Brothers ko. Kakaiba. Feeling ko, kahit tapos na yung Can't Buy Me After ito, feeling ko babalik at babalik pa rin si Snoop sa akin. Sa mga maliliit na bagay, of course. Hindi naman yung buong Snoop. You will always be Snoop to us. Okay. Congratulations, guys, and congratulations, everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you, Kuya Von. Thank you so much. Okay, got lots of questions pa para sa lahat ng mga cast members natin and directors. And don't worry, pero ngayon, I think ihanda natin yung sarili natin. Dahil handa na siyang ichika ang lahat ng mga bagay. Please, let's ask the one and only Kuya Oji Diaz. Ayan. Tara na, Kuya Oji, ichika mo na dali. Magandang hapon. Alam natin lahat na pinaghahandaan ng bawat miyembro ng cast ang pagpunta rito, no? Anong pakiramdam ng hindi natatanong? Sa iba, medyo lang. Nakamayabang. Oo nga, sorry. Hindi. Kasi, syempre, pag masyado kang babad sa SOCMED, so mapapansin mo na parang sumasabay doon sa Don Bell yung Snurin. Tapos, lagi pa siyang sinasuggest sa Netflix. So, originally ba, Direk, Sir Henry, hanggang doon lang ba yung role ng Snurin? Pero, parang habang papalaon, dumadami, nanganganak ang mga eksena nila because of the clamor. No, sa simula pa lang ng pag-actualization ng Can't Buy Me Love, meron talaga na nakaplanta talaga kami for a subplot ng kwento ng Snoop at ng Irene. It was formulated from the start. Kaya kung mapapansin ninyo, sa una pa lang, sino nakasalo kay Irene nung nahulog siya, nung nakidnap siya, it was Snoop because it was intended that way. So, planado siya from the very beginning. And we're so thankful na kinagat sila ng mga manonood. Diba? Apart from, of course, the phenomenon na sina Don, ang Dormel, sina Bingo, saka sina Lee. So, we're so thankful for the support that they got as well from the viewers. Direct May? Well, actually, nung casting, nagka-casting kami for Snoop. Nabanggit niya, sinabi, si Anthony Jennings ba available na dun from Ironheart? Because he was still with Ironheart. And then our executive producer, si Saki, said, yeah, available na. Sabi ko, joke lang to. Sabi ko, tas endgame sila ni Maris, haha. But that was just like a private conversation. Because I think in every show,
aside from the leads na love team, there's always like a goal na meron kang mabuo na bagong love team or team up, ganyan. In every project, laging meron. So, I didn't talk to them about it. And I guess sila rin, they saw the potential of the casting and the pair up. So I was on leave after the first part ng show. Nung wala ako, yun na pala yung nangyayari. They were doing this. They were planning for yung launching na of their love story. So I think it's really na naghahanap talaga sila ng parang sino kaya ang pwedeng sino yung pwedeng bagong i-launch din. Okay. Thank you, Direk. Sa Snurin, nagpapasalamat pa kayo sa tae. Bakit kayo nagsasabi? Kasi dami na po sila ang mga kumakain ngayon. Ay, sorry. Naka-online ka tayo. Papasalamat ba kayo sa dumi? Ako sa dumi. Hindi, kasi doon sila nakilala. Parang doon nagsimula yata lahat. Actually, after ko magdumi, tumitingin muna. Everything. Thank you for everything. Ikaw ang dahilan. Ganun po. Joke lang. Pero nagets ko naman po yung tanong. Thankful po talaga kami sa Star Creatives. Sa show, sa mga nag-isip, sa mga nag-conceptualize, sa nakaisip na i-pair kami. Kasi thankful na dahil doon nakilala ko to si Anthony. Sobrang sarap katrabaho, sobrang sarap ka-eksena. And finally, nakahanap din ako ng, alam mo yung ka-eksena na sobrang well-connected and like, alam namin yung saan namin gusto dalhin yung eksena. Then we're all just having fun. We're both just having fun kapag mag-shoot. Thankful ako kay Anthony, sa Star Creatives, sa Netflix, sa Can't Buy Me Love. Yun lang po. Ang kapasalamat din ako kay Direk Raymond sa lahat ng mga katarantaduhan namin ginagawa sila. Pero yun, syempre, overwhelmed din ako. And actually, speechless nga kasi hindi unexpected din talaga yung sa amin ni Maris. Pero yun po, nagkapasalamat ako sa lahat ng yung bumuo ng mga eksena namin. And of course, sa lahat ng mga sumuporta, sumakay sa trip namin ni Maris. Na kung paano namin gusto ipakita si Snoop tsaka si Irene sa kanila. Yun, maraming salamat. Thank you. And I'm sure isa sa mga malulungkot, lahat naman malulungkot, pero ang veteran sa pag-arte, si Tita Nova, ay malulungkot sa pagtatapos ng Can't Buy Me Love. Tita Nova, ang iyong baka meron kang gustong ibahagi o yung mga nakilala mo, yung mga nadiskubre mo habang ginagawa itong Can't Buy Me Love. Akala ko Bilang matagal na sa industriya. Akala ko ayaw tumingin ni Miss Nova sa inyo kasi nakalayo yung mukha niya. Yung pala sa screen nakatingin. Ay, okay. Kailangan ng sabi. Miss Nova? Okay. Itong Can't Buy Me Love, mahirap na para sa akin. Mahirap ng kalimutan. Walong buwan na pagsasama at hindi biro ang relasyon. Pwede palang mangyari yun. Hindi mo kadugo. Pero binibigay mo ang puso mo ang lahat. Itinuring mong anak. Kung ano ang pain niya, pain mo. Pero hindi mo siya kadugo. Ganon ka-powerful ang love. At labis-labis ako talagang nagpapasalamat at saludong-saludo ako sa bumuo ng istorya na to. Sa tagal ko, sa industriya. Alam niyo na, 40 ko comedy. Pero ako mismo na-discover ko yung sarili ko. Pwede pala. Pwede pala ako magdrama.
Pero hindi lang drama, kundi makatotohanan. Yung ipinakita namin, yung ibinuhos namin effort, yung puso gumalaw, gumana na maging makatotohanan. Hindi, walang relasyon, wala akong relasyon kay Bingo, walang dugong nananalaytay sa bawat isa. Pero ang pag-iibig, ibinuhos, ipinakita. At kahit tapos na ang taping at tapos na lahat, mananatiling nandun ang pag-ibig na nabuo sa taping na ito ng Can't Buy Me Love. Kaya, alam ko, nararamdaman ko yung pain niya. Nararamdaman niya yung pain ko. And yet, dinampot ko lang siya. Mula nang bata siya. Pero pwede pala. Pwede palang mahalin kahit na hindi nanggaling sa iyo. Hindi mo kanito. At yun po ang ipinakita natin dito. Hindi po acting ito. Talagang nararamdaman namin. Kaya, paano mo na-discover na nagugustuhan ng tao? Everybody tells me, Tita Nova, nakakaiyak, nakakahawa, natatouch ang mga viewers natin. Hindi na kami umaarte, totoo na yung lumalabas. At sabihin mong telebisyon yan, pero tumatagos sa puso ng viewers natin. That is why very dangerous kung tayo ay gagawa ng mga karumal-dumal, ng mga eksena, mga dialogues na magtuturo sa kanila ng hindi tama. Pero dito ay pinakita natin ang pag-ibig, nananaig ang pag-ibig. Pwedeng magmahal ng kahit na sino. Kaya maraming salamat sa lahat ng suporta. Hanggang ngayon pinag-uusapan po. Kaya medyo maganda po ang pagtanggap sa amin sapagkat puso po ang umaandar dito sa lahat ng mga eksena. Kahit maaksyon, kahit may kontrabida, kahit na lahat, pero puso ang umaandar. At maraming salamat sa inyong support. Maraming salamat po. Itutuloy ko na rin yung katanungan ko kay Tita Nova, kina Rufa, dahil medyo pinipigilan nilang lumuha kanina, si Direk Roel, si Akot, si Kyla. Ano yung bakit kayo medyo naluha sa mga narinig mula kay Tita Nova? Well, si Tita Nova is so full of wisdom dahil matagal na siya sa industriya. So, from being fun and light, bilang nagsalita na si Tita Nova, lahat nakinig. At naantig yung damdamin namin dahil talagang mamimiss talaga namin lahat ng isa't isa. Totoo yung sinabi niya. Wala dito sa amin na isa talagang pa-star or nagbigay ng bad vibes. Everyone's just so professional. Lahat binibigay nila yung 200% nila. Pag nagsama-sama kami, kahit na hindi ako nakakasama sa Tuesday night out, na nagiinuman because I don't drink so much anymore. Group ba yun? Ha? Nasa ano? Mga choose. Ah. Choose family. Pero we want to also bond with the Binondo people. Hindi, pero talagang, ang saya-saya. Kasi talagang lahat kami nagsama-sama. And not only sa storya, lahat ng puntahan namin, talagang hindi lang yung kung sinong pumatay kay Divine. Pero talagang tumututok talaga silang lahat. So, tama yung sinabi ni Tita Nova na talagang ang pag-ibig nga naman, talagang tumatagos talaga kahit na hindi lang sa amin, kundi sa television. Yes, sobrang medyo naging emotional ako kasi sobrang tama yung sinabi ni Tita Nova na the bond that everyone in this cast has created here is so genuine and is so full of love and talagang it's something that we will cherish in our career because this is also very rare. So I'm also just so grateful to be a part of this.
So, mamamiss ko kayo lahat. Direct Ruel. Binisto mo kami. Hindi, nag-umpisa yan kasi nang minsan, alam namin, nararamdaman na rin namin na matatapos na yung taping. Mga month before, na parang nangyari na isang beses na pinaka-last scene na pupunan, magkakasama kami, pamilya, in Choose. Sabi namin, sa long day, halika, mag-unwind na lang tayo. So from then on, tuwing Tuesday, kasi pag Wednesday kasi wala naman kaming taping, we make sure that we bond together. This is after shooting, so we call it Choose Night. So minsan, kapag may Tuesdays, Choose Night. So parang, ganon, naging parang pamilya na talaga kami. Siguro it also helped na sa isang kwarto lang kami ng mansion na yon, magkasama. We share the same banyo. We hear stories. Si Albi, tulog ng tulog. Di ba, ganon? So, siguro bago matapos lahat, nalaman na namin ang ugali ng bawat isa. Naaamoy na namin ang isa't isa. So, ganon. And nakakatuwa rin, habang tumatagal, tinatawag na nila, narinig ko lang, Aya, Dia, Itzy, lahat. Tinatawag na nila, yung pangalan nila mismo sa show. So, tawag, I think it's the term, yung pagkatawag ng terms of endearment. So, we're so happy na because of this character, talaga na-extend yung bonding namin as a family. And it shows, Miss Agot. Basta nagmamahalan kaming mga pamilya. And also, I just wanna, it's a privilege to be working with the new generation na inaiyak ako. Because excellent actors and actresses. Not only on screen, but they're very, very professional, even off screen. So, it's a privilege to be working with. So, iyak ako kasi malapit na. Hey, Miss Ina. Miss Ina. Hi, Ina. Hello. Yes, pero ulit yung totoo. Okay. Wait. Katulad nung kanilang karanasan sa show. Oh, yes, okay. Kasi ang mas ka-eksena ko si Donnie and si Belle, of course. Working with Donnie, always, it would always come from raw emotions. Hindi inaral, hindi pinlano. It's so easy to act with him because he reminds me so much of my only sunshine. Pareho sila ng height exactly, pareho muskulado. So when we hug each other, I close my eyes and I imagine it's my son. Kasi 3 months ko na siya hindi nakikita. So it's so easy for me to feel yung talagang pain na ma-imagine ko lang na hindi ako mahal ng anak ko. Ay, talagang sobrang. I love working with Donnie and Belle, of course. And first time ko talaga, I swapped tears, sweat, and sipon with someone. Kasi sobra talaga yung bugso ng emotions namin. Lalo na yung huli nga namin mga eksena together. And it makes me feel proud na nakatrabaho itong mga batang to. And of course, working with them, very professional, walang may attitude talaga. And it's always a nice experience. Especially yung mga staff din, yung mga crew lahat, ang saya lang, magaang. Yung mga nakikita yung eksena, ang bibigat, pero behind the scenes, kabaliktaran. Kaya, sobrang patok ang Can't Buy Me Love. Kahit saan mapumunta, obsession na yata ng mga fans yung kung sino ang pumatay, they're so obsessed, and nakaka-proud, diba? Belle, love ko tong si Belle. I love talking. We have the best chats kami ni Belle. Isang kausap ng batang yan. Donnie. I love you. Yeah, I just want to add lang, it was also a pleasure working with you, Miss Ina. First time din natin to work and from the moment na sinabi ko yung nanay ko, tapos nag-eksena tayo, na-feel ko rin po yun na yung mahal mo sa mga anak mo and how much of a mother you are. Mother of 5, tama po ba? And my mom is also a mother of 5, so I think from that moment, nag-relate talaga kami. And because nga of that relationship, doon lumalabas yung raw emotions. And thank you so much also for being such a patient co-actor as well. Pero gusto ko lang sabihin ni Kuya Rob,
sa buong sinabi ni Tita Nova kanina. Kasi ang dami namin eksena ni Tita Nova actually. Nung pinitch po sa akin to, hindi po mamang ang tawag ko sa kanya, si Bingo. Pero sinabi po sa akin kasi siya yung tuturing kong nanay dito sa show na to. And growing up, I was very close with my great-grandmother. We did everything together, literally. She would bring me to tennis practice, she would bring me to school. She lived with us, actually. She lived with us, and I treated her like my mother as well. When my mom wasn't home, she was busy. And when I lost my great-grandmother, I think it was 4 years ago, parang wala pang nag-replace nun sa akin. And ang pangalan po niya ay Mamang. And I actually requested if we can call Mamang sa show para dun ko mahuhugot yung relationship namin. And I couldn't imagine anyone else perfect for the role but Tita Nova. Kasi grabe po yung binigay niya sa amin dito sa show. Never siya no. Kahit sobrang hirap ng eksena, kitang-kita na nahihirapan na siya. Game pa rin. Kahit overtime na, siya ang unang magsasabi ng, game, gawin po natin direct. Ano pong pwedeng gawin? Kaya, Tita Nova, maraming salamat po. Never ko pong naranasan to with anyone else. Kasi iba po yung sobrang malapit po ako sa lola ko. So maraming salamat. Sa lahat po ng cast, ganun din po yung na-feel namin. Thank you so much for sharing those beautiful stories. Just a reminder, naubos na po yung tissue po natin sa venue. Parang ayaw namin mag-end yung show, di ba? Parang ayaw namin mag-end. At ramdam na ramdam talaga yung pagmamahal. Tulad na sinabi ni Miss Nova, pwede pala. At pinakita nyo na sobrang minahal niyo yung programa. And this is the result. Minahal din kayo, sobra-sobra ng programa at lahat ng mga kapamilya. Diba? Ang ganda ng relationship na nakikita natin. Thank you for starting that certain discussion of love, Miss Nova. Sobrang kami tutuwa. At dahil nga sabi mo yung pamilya, di ba, nandito na Donnie. I wanna ask your family in Binondo naman. Ano ba yung pinaka mamimiss nyo sa programa ito? Lalo na sa Binondo. Let's start with you, Karina, dahil ikaw yung nag-smile. Siyempre, sa Team Binondo, we always have fun scenes. And yung relationship talaga namin is friends talaga. And nadala namin yun behind the scenes kasi same as the Truths, we also are in the same room together. So we all have the same struggles, especially during taping. But at least we're all there together. And kahit ganun, kahit paminsan mainit, mahirap mag-taping, kapag nandyan yung isa't isa, parang yung trabaho nagiging fun siya. Nagre-reklamo ka ba? Minsan mainit? No. Kasi sa show kasi mansion eh. Okay. Oo. Mainit din ba? Okay. So yung CR namin maganda. So, pero alam mo yung small things like mga ganun, yun yung nagiging inside jokes. Pero at the same time, same experiences na will bring us together. And of course, Tita Nova is also a big person in the Team Binondo family since siya yung mamang namin there. And she will always have Candy, sobrang joyous and loving niyang tao na we all gravitate towards her. And because of her, yung taping, mas nagiging, mas na-inspire kami to work really hard. And mas pinamahal namin yung craft namin. Thank you, Tita Nova. At home talaga, no? Ganyan yung feeling. Alora? Numpisa kang kasi. Ayan na. Nung binigay po kasi sa akin yung role bilang kapitbahay sa Team Binondo. So, ang first assignment ko po talaga sa first day is, syempre kilalanin yung, kasi mas, para hindi ako mahirapan sa mga eksena. So, kikilalanin ko sila. At isa lang po talaga yung standby area namin, isa lang yung dressing room. Pero habang tumatagal po, parang hindi na siya nagiging trabaho talaga. So, minsan nagkakamali ako sa lines kasi natatawag ko yung pangalan nila as pangalan nila. Natatawag ko as Jello. So, minsan mga ganun kasi feeling ko hindi na talaga siya trabaho.
Marami kaming mamimiss. Sayang wala dito si Vibery ngayon. Yes, we miss you. So, palagi kami ang sabay uwi. So, carpool, ganyan. Si Karen, mamimiss ko kasi palagi magmamadali kasi magsuschool pa siya. So, ganyan siya productive talaga. And then, syempre, mga food trip namin sa Binondo. So, hirap. Dami mo miss talaga, Jello. Yun nga po, tulad nga na sinabi nila kanina, Ate Lorski, parang naging pamilya na po kami sa Binondo dahil pag yan po dumadalo yung mga chews sa Binondo, nakikita nila kami, nasa isang kwarto lang kami, tapos kapag pahinga po muna, nasa side kami ni Anthony natutulog. Para kayong mga lokal sa Binondo. And syempre, yun nga, kay Tita Nova, dahil siya po yung parang nagiging ilaw sa amin doon, parang lagi namin sinasabi na, si Tita Nova nga, okay lang sa kanya, okay na tayo. Parang gano'n po. So, yun, sobrang may miss po namin. Siyempre, mga food trip namin, madalas kaming umu-order ng pagkain. Yan si Donnie, ang source namin ng pagkain. Sarap ng pagkain sa Binondo. Yes. At amoy na amoy may pandesal kapag nagtitaping kami, ang bango. Yun, Thank you, Jello. Anthony. Ako, ang dami kong miss. Siyempre, of course, sila Laura, Karina, Tita Nova. Ayun, gusto ko lang sabihin kay Tita na yun din kasi pares din kami doon na yung lola ko nakikita ko na talaga kay Tita Loves. And yung mga maliliit na bagay talaga, yung bibigyan ka niya ng candy, ng biskwit, pagka yung kahit yung sa palok, Tita, di ba? Isang palok na candy, isang may dalaga siya kayo. Ayun, syempre, of course, kay Papa Ketchup. Di ba? Ayun, syempre yung mga turo niya sa akin, yung mga turo mo sa akin, yung mga wisdom mo. Tulad ng ano? Anong wisdom yun? Tulad ng ano? Yung pag ako naging shota mo. Wag ba na sabihin mo dito. Of course, madami. Puro saya, halos saya naman ang lahat ng mga, di ba, puro kalokohan, di ba? And of course, kay Tons, syempre miss ko yung mga eksena namin na hindi na namin nagagawa masyado. Pero yung kuliglig namin, yung mga masasayang eksena namin, yung deliveries namin, dami kong may miss. Of course, si Maris din. Wow. Si Maris ba o si... Binondo ba? Ay, oo. Binondo lang ba? Binondo. Hindi, yun. Siyempre yung mga eksena namin, mga masasaya eksena natin together. Yung, ano nga yun, yung nagaganon tayo, yung monkey bars, yung nag-ano ka, yung nilabas mo yung Spider-Man, dami kayo. Para lang talaga ang tulad sinabi ni Adoro, para lang kayo naglalaro. At yun ang maganda yun ang masarap Naglalaro kasi na-enjoy nyo yung eksena, na-enjoy na lahat, and it really shows. Not just with the numbers, no, but yung pagmamahal ng lahat sa programa. Ketchup! Ano ba yung pinaka-miss mo? Ano ba yung mga tinuturo mo? Yun nga, hindi ko maalala ngayon Actually, gusto kong kalimutan No, I'm very grateful and I feel so lucky and fortunate to be surrounded by a very talented, very collaborative, very supportive group of individuals, the cast and the crew, everybody, and each of the member has parang some unique talent to offer to the table para lahat talaga mag-blend. So together we create magic. That's how I look at it. So yung boys, yan, mga kasabay ko umuwi yan tapos hindi pa natatapos yung bonding namin sa taping hanggang mga taga-South din kasi kami, sila Donnie. Pag may mga chances din, hindi lang kasing lupit ng mga tune na meron silang night, pero meron din yung mga Binondo, may mga Binondo Rugas nights din kami na Binondo Rugas? May mga bonding moments din kami na pagtapos kumakain kami. Yun, yung mga food trip, Dong Bay. Yung mga paborito namin. Sa labas lang kasi ng building yung mga bilihan Pero one of the most memorable siguro sa akin talaga is to be working with one of my idols. And isang check siya sa bucket list to be working with Tita Nova. Of course, marami tayong kwentuhan Tita Nova, hindi lang sa eksena.
ang dami kong natututunan, ang dami kong pick up sa'yo, and just tama ka doon, just raw emotions, tama yung sinasabi nila, hindi natin masyado nung ano. And yun, ngayon nga, parang feeling ko nga, no, parang Freddy na rin yung dating ko eh. Parang more on Freddy Krueger nga lang ang pagkakabalan sa akin. Pero I'm very thankful and super, super thankful to Direk May, Direk Raymond, Direk Ian, for giving me a chance to give Papi a life. Thank you. Thank you, Ketchup. Oh, we've heard Miss Nova a while ago, especially with the things that she will miss the most. Pero if there's one thing that you miss in Binondo naman, Miss Nova, ano yun? Pagkain? Siyempre, unang-una yung samahan, yung pamilya kami lahat. It doesn't matter kung ano ang role mo, anong pamilya ka, basta magkasama kami lahat. Ang binuo namin ay pag-ibig eh. Para lang sa ganun, maramdaman ng bawat isa, nagmamahala ng bawat isa, and it follows. Pagdating sa trabaho, professional lahat. At saka walang inggitan, wala kang maririnig na hindi maganda sa kapwa. It's always, when you see them, you're always excited para mag-shooting, mag-taping. And pag wala yung isa, asan si ano? Hinahanap na. Yes. Because nasanay tayo na we are family. Even our directors, our staff, they're so lovable. Pagpasok mo pa lang, good morning, Tita Nova! Embrace. And it's so beautiful na maraming mababait, maraming concern, maraming nagmamalasakit, maraming nagtuturo kung anong tama. Even our directors, Direk May, Direk ako, itong mga director namin talaga ang tiyaga din sa akin. Dahil medyo Alzheimer na ako ng konti. Yung ganon, no? Pero, ganon kami sa taping namin. Talagang, para silang mga anak, para kami magkakapatid. Ganon. And we miss each other. At pagdating ng tape, we make sure na napag-aralan namin, na ibigay mo ng tama, na buhos mo lahat. Kaya tawanan yan, kaya iyakan. You know, we love our show so much. That is why we are top rated. Yes! Yes, at kita-kita naman, just like what we heard a while ago. Because yun nakikita nila. That is How love. we work. And you can't buy that. Thank you. Diba? Diba? Everyone loves